Naloko ko ng David na yun Hayop siya. Pagsamantala, ang sabi niya magiging artista ako sa tulong niya. Kaya pumayag ako. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto niya. Nakapag-artista nga ako. Nasama sa shooting ng movie director na kakilala niya. Pero extra lang ako. Halos pamasahe lang ang kinita ko. Ano ba yan? Nasa liblib pa naman ang location ng shooting. Bihira daw yung tricycle na nagdaraan dito. Ngayon tuloy, napilitan akong maglakad para makauwi. Kapag nagkita uli kami ng David na yun, baka kung anong masabit magawa ko sa kanya. May isang daan pala rito. Teka, alin kaya rito ang daan palabas sa lugar na ito? Anong ginagawa mo rito? Bakit parang may problema ka? Wala. Bago ako lumapit sa'yo, malungkot at parang galit ka. Kasi... Huwag kang magalinlangan sa akin. Ngayon lang tayo nagkita. Hindi tayo magkakilala. Pero anong malay mo? Baka matulungan kita sa iyong problema. Ganyan din ang sinabi sa akin ng lalaking nanloko sa akin. Naloko ka? Paano? Ganito. Jennifer? Ikaw pala, David. Pauwi ka na ba? Oo. Wala naman kasing nangyari sa audition ko Nakita ko nga kanina sa studio. Iba ang napili ng direktor sa role na in-applyan mo. Madalas naman ganoon. Matyaga akong mag-audition sa kung saang movie outfit. Kasi nga, nag-aaral ka pa, hilig mo na ang pag-arte. Kaya madalas ka sumasali sa mga plays sa school program, di ba? Gaya ng sinabi mo sa akin nung nagkakilala tayo sa shooting ng isa kong pelikula. Oo. Talagang pangarap kong maging artista. Kaya halos araw-araw nagtatry akong mag-apply sa nababalitaan kong audition. Pero wala namang nangyayari. Alam mo, wala ka kasing connection. Kailangan ba yun? Oo naman. Kahit kulang sa itsura at talent, basta may connection, magiging artista. Alam ko yan kasi ilang taon na rin ako sa showbiz. Makukuha ba ako sa mga beat role sa pelikula kung wala akong connection? Baka naman matulungan mo ko. Kaya nga sinundan kita Maganda ka kaya. May potensyal kang maging artista. Isa pa, naaawa ako sa'yo. Kaya willing akong tulungan ka para matupad mo ang pangarap mo. Kung ano, David? Kung papayag ka sa gusto ko. Nagtiwala ako sa nag-alok ng tulong sa akin. Pero niloko lang ako ng hayop na yun. Pangarap mo palang maging artista? Oo. Kasi nga gusto kong makaahon sa hirap balang araw. Matutulungan kita. Hindi ako gaya ng nanloko sa'yo. Sa tulong ko, matutupad ang pangarap mo. Sisikat ka. Kikita ng malaki. Pero may kapalit. Anong kapalit? Saka na akong maniningil sa'yo kapag natulungan na kita. Payag ka? Matupad lang ang pangarap ko. Sige, payag na ako. Kung ganon, sarado na ang kasunduan natin. Okay. Hanggang sa muli nating pagkikita. Teka, bago tayo maghiwalay, sabihin mo nga muna sa akin, alin ba ang tamang daan palabas sa lugar nito? Doon ba sa kaliwa o sa kanan? Nasaan yung lalaking kausap ko kanina? Lumingon lang ako sandali sa sangandaan. Paglinga ko uli sa kanya, wala na siya. Hanggang ngayon, Wilma, nakauwi na ako Nahihiwagaan pa din ako sa misteryosong lalaking nakausap ko kanina. Doon sa may sangandaan, malapit doon sa location ng shooting ng pelikulang pinag-extrahan ko. Malamang niloko ka rin ng lalaking yun, Jennifer. Gaya ng ginawa sa'yo ni David. Kaya bago mo pa lang siya nakita, ni hindi mo pa nga nakilala, pinagtaguan ka na niya.
Si David, malamang nagtago na sa akin. Dahil pinaasa lang niya ako na matutulungan akong maging artista. Pero ang totoo, wala naman pala siyang connection sa mga kilalang movie director. Kaya nga naparito ako sa inyo. May nakilala na ako na biktima ng David na yun. Na matapos niyang pangakuan at pagsamantalahan, pinagtaguan na niya. Hindi na ako magpapaloko uli sa walang yang yun. Manluloko na mapagsamantala pa. Balita ko nga drug addict pa yun eh. Kung nalaman ko lang ng maaga ang modus niya, sana pinaiwas agad kita sa kanya eh. Ay, Will. Naging tanga akong magtiwala kagad sa kanya. Dahil sa sobrang ambisyon kong maging artista tsaka sumikat. Kaya nga next time, pag may plano ka, sumangguni ka muna sa akin. Para ano't maging kaibigan mo ko. Kung hindi kita mapapayuhan ng tama mong gawin. Oo na. Wilma? Oh, bakit parang biglang naging uneasy ka dyan? Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Oh, bigla ka pang tumakbo sa lababo? Para kasing babaliktad yung sikmura ko. Ha? Baka na may nakain kang nakasama sa'yo? Wala! Jennifer! Hoy! Ano, Jennifer? Buntis ka? Oo. Kaya pinagtanong ko itong tinitirhan mo. Bakit akong pinuntahan mo? Ayokong maging dalagang ina. Ang ama na nasa tiyan mo ang puntahan mo, wag ako. Kaya nga naparito ako sa'yo, no? Ano naman ang kinalaman ko sa pagbubuntis mo? Anong kinalaman mo? Ilang beses na may nangyari sa atin. Sa ibang lalaki, ilang beses na may nangyari sa inyo? Hoy, David wala akong ibang lalaking sinamahan kundi ikaw lang. Yan ang sabi mo. Yun ang totoo. Hindi. Malabo yung sinasabi mo. David, kailangan panagutan mo yung kalagayan ko para hindi ako mabilad sa malaking kahihiyan. Hindi ako naniniwalang ako lang ang lalaki sa buhay mo, Jennifer. Huwag mong ipaako sa akin na magiging anak mo. Sige na, umalis ka na. Pwede ba huwag mo ako ipagtabo yan? Papasukin mo ako para mapag-usapan natin tungkol sa magiging kasal natin. Kasal? Hindi ako tanga para panagutan ng pagbubuntis mo. Ano ba? Sabi lang umalis ka eh. Pero David! Alis na! Huwag ka nang babalik dito ah! Uy, tumahan ka na, Jennifer. Dahil sa pagiging diskresyado ko, Wilma, pinalayas ako sa amin ng mga magulang ko. Ay, huwag kang problema. Paano na ako ngayon? Hindi kita pababayaan. Salamat Hindi ako nagkamaling sa'yo ako tumakbo. Pero, pagpasensyahan mo na. Ang hirap sa pamilya namin. Kung nagkatotoo lang sana yung sinabi sa akin ng misteryosong lalaking nakausap ko sa may sangandaan. Napasisikatin niya ako. Sana nakikita ako sa pag-aartista. At hindi na ako magkakaproblema sa pagbubuntis ko. Ay, huwag mo nang asahan yun. Dahil siguradong malabo yun. Basta, uli-uli, huwag ka nang magpapaloko sa mga lalaki, ha? Oo. At kalimutan mo ng pangarap mong maging artista. Ay, hindi. May kasabihan na kung hindi ukol, Jennifer, hindi bubukol. Wilma, kung hindi ako, ang magiging anak kong tutupad sa pangarap ko. Ang magiging anak mo? Oo. Kapag naipanganak ko siya, pag-aartistahin ko siya. Jennifer, swerte ng anak mo. Oo nga, Wilma.
Ilang linggo pa lang matapos mong maipanganak siya, may kumuha na sa kanyang mag-aartista. Hindi lang sa pelikula. Kinuha din yung anak ko sa commercial ng malaking kumpanya. Oh, daig ka. Sa laki nga ng kinikita niya, alam mo ba? Nakaya na naming umupa ng apartment. Daig rin ng anak mo, ang anak ng ibang mga kilalang artista. Tuloy-tuloy ng pag-aartista ng anak ko, Wilma. Sa laki ng kinikita ng anak mo, malamang, yumaman kayo niyan. Talagang magpapayaman ako. Dahil hindi na ako babalik pa sa buhay ng mahirap. Hindi na. Kahit anong mangyari. Oh, bakit bigla ka natigilan, Jennifer? Sino yung tinitignan mo sa labas ng bintana? Yung lalaking yun na nagdaan sa harap nitong apartment. Kilala mo ba siya? Hindi. Bakit nakalayo na siya? Parang nakalingat nakangiti pa rin sa'yo. Parang pamilyar sa akin ang mukha niya hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Ay, wag mo nang guluhin ang isip mo sa taong hindi mo kilala. Ewan ko pero bigla akong kinabahan Bakit ka kakabahan? Hindi ko nga maintindihan. Bakit kaya biglang umiyak ang anak mo? Baka natakot din siya dun sa nagdaang misteryosong lalaki. Jennifer, Sino ka? kilala mo ko. Nagkita na tayo. Nagkausap noon. Sa sangandaan. Sa liblib na lugar. Ikaw yun? Alam kong natatandaan mo ko. Bakit ka na parito? Tumupad ako sa ating kasunduan. Sinungaling. Tinulungan kita. Hindi ka tumupad sa usapan natin. Pinaasa mo lang ako. Niloko. Mula nang magkita tayo hanggang ngayon, wala pa rin nangyari sa ambisyon ko. Hindi pa ako sumisikat na artista, nalaos na ako. Sumikat ka. Kumita ng malaki. Dahil yun sa anak ko. Ang anak mo. Nang magkaroon tayo ng kasunduan, nasa loob na siya ng katawan mo. Buntis ka na noon. Kaya sa kanya ko naipasa ang kasunduan natin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi magiging artista. Hindi sisikat ang anak mo kung hindi ko siya tinulungan. Bakit nakangisi ka? Habang nakatingin ka sa anak kong natutulog sa crib? Sa paglaki ng anak mo, Jennifer, lalo siyang sisikat na artista. Dahil sa tulong ko. Pero sa rurok ng kanyang tagumpay, kukunin ko na ang kapalit sa lahat ng naitulong ko sa kanya. Ano ang kapalit ng tulong mo sa anak ko? Magkano? Sabihin mo't babayaran kita. Hindi pera ang kailangan ko, Jennifer. Hindi pera. Kung hindi pera ang kailangan mo, ano? Ano? Ay, Jennifer! May kaaway ka ba? Wala, Wilma. Bakit ka sumigaw? Mahirap kausap yung lalaking nanggaling dito Yung nakasalubong mo. Wala akong taong nakasalubong pagdating ko rito, Jennifer. Wala. Oo. Kaya nga takantaka ako nang makita kong parang galit na galit ka. At sinigawan mo pa. Bakit hindi mo siya nakita, Wilma? Bakit ako lang nga nakakita sa misteryosong lalaking yun? Kumusta, Jennifer? Hindi na kita maabot, May sarili ka ng bungalow.
at branded na sasakyan na ikaw pang nagmamaneho. Bangag ka, no? Paano mo nasabi? Namumulat na mumungay ang mga mata mo na para kang lasing. Pero hindi ka naman amoy alak. Magbisyo man ako, tumira man ako ng bato, problema ko na yun. Wala ka na dun. Ano bang ginagawa mo rito? Alam mo na, nabalitaan kong big time ka na eh. Kaya baka maanggihan mo naman ako ng kahit katiting na grasya. Tapang ng apog mo, ah. Sa laki ng atraso mo sa akin, may mukha ka pang magpakita. Hoy, wala ka may pagmamalaki sa akin. Lumayas ka! Naging big time ka lang dahil sa anak mo. Na anak ko! Anong anak mo? Oh, di ba? Anak ko ang pinagbubuntis mo nun. Ang pinanggalingan ng lahat ng grasyang tinatamasa mo ngayon. Matapos mong tumanggi sa akin noon na nabuntis mo ako, ngayon, aakuin mo na ikaw ang ama ng naging anak ko? Pinagsisisihan ko ang itinanggi kong anak ko ang nagbigay ng malaking swerte sa'yo. Lumayas ka! Oo, aalis ako. Pero kukunin ko ang anak ko. Huwag mong makanti-kanti ang anak ko, ah. Magkakamatayan tayo. Madamot ka. Ayaw mo akong anggihan ng grasya. Kaya kukunin ko sa iyong anak ko. Sa ayaw at sa gusto mo. Ano to? Ano to? Hindi sanggol! Malaking baboy! Malaking itim na baboy ang laman ng crib! Impacto! 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 Salamat hindi ginalaw ng hayop na yun ng anak ko. Halika, baby ko. Ako, ang cute-cute naman ng anak ko. Kinatakutan ng David na yun ng anak ko. Malamang bangag ang hayop na yun. Kaya impaktong tingin sa anak ko. Impacto! Huwag ka lumapit sa akin! Layuan mo ako! Maligno! Lumayo ka sa akin! Impacto! Wow! Ang galing mo, Mariana. Thank you po, Mami. Mapa-horror, drama, comedy o kaya naman action? Naku! Nabibigyan mo ng buhay, anak. Lalo na kapag nasa actual shooting ka na. Puro ka pa take one. Sinusunod ko lang po ang lahat ng tinuro nyo sa akin. Nako, kaya maraming kilalang movie company ang nag-uunang makuha ang serbisyo mo, anak. Hindi ko nga po maintindihan, Mami. Marami namang ka-age kong artista ang mga maganda at mas magaling pang umacting kesa sa akin. Pero ako po yung madalas lapitan at alokin ng project ng mga talent manager. Anak, nasa peak ka na ng iyong career. Pansin ko nga po. Kaya nga po parang wala na akong mahihiling pa. Bakit? Bigla akong naalalang sinabi ng misteryosong lalaki na yun. Sa paglaki ng anak mo, Jennifer, lalo siyang sisikat na artista dahil sa tulong ko. Pero sa rurok ng kanyang tagumpay, kukunin ko na ang kapalit sa lahat ng naitulong ko sa kanya. Baka totohanin ng lalaking yun ang sinabi niya sa akin noon. Mami, ano pong binubulong nyo? Wala, anak. Wala. Mami, pumasok na po tayo sa loob. Teka, ayaw mo na bang mag-rehearse dito sa harap ng bahay? Hindi mo pa tapos i-rehearse yung mga eksena mo sa script na gagawin mong horror movie. Parang may nakita po kasi akong anino sa likod ng puno. Guni-guni mo lang yon. Imposibleng may ibang taong makapasok dito sa ating bakuran. Mabagsik yung mga aso natin. Baka namamaligmata ka lang. Hindi po, Mami. Ayun po, oh. Talagang may aninong nakakubli sa likod ng puno. Teka, wala naman ako nakikita dun sa tinuturo mo, ah. Meron po. Wala, anak. Bakit hindi niyo po makita yung nakikita ko, Mami? Bakit po?
Jennifer, Bakit ho kayo napailing, Mang Asyong? matapos ako magsagawa ng ritual at orasyon, maliwanag ang mensahe na nabuo ng isang kutsarang kumukulong kandila na ibinuhos ko sa tubig sa palanggana. Ang anak mo ay ginagambala ng kampon ng dilim. Kaya may mga nakikita at naririnig siyang kakaiba sa loob at labas ng inyong bahay. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Hindi ho kaya nagkamali kayo? Ikaw na rin ang nagsabing lumapit ka sa akin dahil nabalitaan mo mahusay akong albularyo. At marami akong natulungan. Naniniwala naman ako sa inyo, Mang Asyong, na magagawa niyong tawasin ang anak ko kahit sa pangalan lamang niya. Kahit hindi ko siya isinama sa pagparito sa inyo. Kung naniniwala ka sa akin, sundin mo ang lahat ng ipinagpipiling ko sa'yo. Oo, susundin ko ho kayo. Matigil lamang ang mga misteryosong nararamdaman at nakikita ng anak ko sa aming bahay. Sleep ka na sa tabi ko, Bark. Matutulog ako ng maaga ngayon dahil maaga akong pupunta sa location shooting bukas. Ay, ano ka ba, Bark? Dati behave ka at sumusunod ka sa lahat ng sabihin ko sa'yo. Pero ngayon, inungulan at tinitingnan mo pa ako ng masama. Marian. Makinig ka. God, hindi totoo to. Ang aso ko, nagsasalita na parang tao. Panahon na para maningil ako sa lahat ng mga naitulong ko sa'yo. Mommy! Mommy! Oh, bakit ka umiiyak? Mommy! Takot na takot ka, anak. Ano nangyari? Mommy, si Bart! Ang aso natin, nagsasalita po siya na parang tao. Ha? Ano bang kalukuhan niyang pinagsasasabi mo? Totoo po, Mommy! Bark? Bark, come here! Bark! Oh, wala namang pagbabago sa aso natin na. Malambing pa rin siya. At parang laging gusto magpakandong sa'yo. Pero kanina talaga. Kandungin mo nga siya, gaya ng dati mong ginagawa, anak. Ayoko po. Marian, tinatakot mo lang ang sarili mo. Ilayo mo po sa akin ang aso, Mami! Pagod ka lang, anak. Kaya kung ano-anong imahinasyon ang makikita mo. Hindi po, Mami. Maniwala ka sa akin. Totoo po yung sinasabi ko. Kanina po nagsalita yung aso natin na parang tao. Boses po ng lalaki. Marian, Sabi po niya, panahon na para maningil siya sa lahat ng naitulong niya sa atin. anak, aalisin mo sa isip mo yung lahat ng kinakatakutan mo, ha? Hindi totoo yun. Wala yun. Pero, Mami... Makinig ka sa akin. Sundin mo ko, ha? Dahil kapag nagpatalo ka sa takot, baka masira ang karir mo. Jennifer, magsasagawa na ako ng ritual at orasyon. Sige ho, Mang Asyong. Habang wala pa rito sa bahay ang anak ko. Abraka, abaka, abayin, glurumpo. Mang Asyong, bigla ang lumakas ang hangin dito sa loob ng kwarto. Kahit nakapatay ang electric fan. Sa ngalan ng makapangyarihang Panginoon, magparamdam ka sa akin
Kampo ng dilim! Makipag-usap ka sa akin! Matandang lalaki. Mang Asyong, may boses ho ng lalaki na parang tinatangi ng hangin. Pero tayong dalawa lang naman ang narito sa kwarto ng anak ko. Sino ka? Kampo ng dilim! Sino ka? Magpakita ka sa akin! Huwag mo kong kalabanin, matandang lalaki. Hindi ako natatakot sa'yo! Sa ngalan ng Panginoon! Tigilan mo na ang panliligalig at pamimerwisyo sa mga nakatira sa pamamahay na to! Kapag patuloy mo kong kinalaban, matitikman mo ang bagsik ng aking kapangyarihan. Ang Panginoon ang higit na makapangyarihan! Mang Asyong, Jennifer, benditadong tubig ang laman ng botelyang ito. Matandang lalaki! Kampo ng dilim! Sa ngalan ng Panginoon, higit na makapangyarihan sa lahat, lumayas ka sa tahanan ito! Lumayas ka! Kampo ng dilim! Lumayas ka! Mang Asyong, matapos ho kayo magsaboy ng holy water sa paligid ng kwarto, parang may hindi nakikitang lalaki na nasaktan at dumadaing po. Magbabayad ka sa pagkalaban mo sa akin, matandang lalaki! Umaangat ang mga paa ko sa sahig! Mang Asyong, lumulutang ho kayo sa hangin! Lumulutang kayo pa itaas! Ibaba mo ako! Kampo ng dilim! Mamamatay ka, matandang lalaki! Mamamatay ka! Mang Asyong! Mang Asyong, Makapangyarihan, Jennifer. Lubhang makapangyarihan ang ampon ng dilim na nanliligalig sa inyo ng anak mo. Kaya magsasagawa muna ako ng malalim na pag-aaral bago ako muling makipagharap sa kanya para hindi ako mapahamak. kung papayag ho kayo, ipapadala ko kayo sa ospital. Hindi na. Sa tulong ng ibang kapitbahay mo, dito na ako sa bahay ko nagpahatid dahil walang maitutulong sa akin ang mga doktor. Pero hindi na ho kayo makalakad. Nalinsad yata ang balakang ko matapos akong tumaas sa hangin at bumagsak sa sahig dahil sa kapangyarihan ng kampon ng kadiliman. Kampon ho ng kadiliman? Demonyo ho ang namemerwisyo sa amin ng anak ko? Oo, tama ka. At nagagawa niya yon dahil may nagbigay ng karapatan sa kanya. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Hindi kayang kantiin ng dyablo ang sinumang tao na may malakas na pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit kapag ang tao mismo ang nakipagkasundo, ang nagbigay ng karapatan sa dyablo, mananaig ang kapangyarihan ng kampon ng kadiliman. Ang sinabi ni Mang Asyong, Hindi kayang kantiin ng dyablo ang sinuwang tao na may malakas na pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit kapag ang tao mismo nakipagkasundo, ang nagbigay ng karapatan sa dyablo, mananaig ang kapangyarihan ng kampon ng kadiliman. hindi ko lang ipinaalam sa kanya ang sinabi sa akin ng misteryosong lalaki sa sangandaan. Matutulungan kita. Hindi ako gaya ng nanloko sa iyo. Sa tulong ko, matutupad ang pangarap mo. Sisikat ka, kikita ng malaki. Pero may kapalit.
Pero tinupad ng misteryosong lalaki ang aming kasunduan. Sumikat ka, kumita ng malaki. Dahil sa anak mo. Nang magkaroon tayo ng kasunduan, nasa loob na siya ng katawan mo. Buntis ka na noon. Kaya sa kanya ko na ipasa ang kasunduan natin. At dahil sa tulong ng misteryosong lalaking iyon, naging sikat na artista si Marian. Kumita ng malaki. Pero, pineperwisyo kami ng anak ko ng misteryosong lalaking iyon na isa palang kampo ng kadiliman. Si Marian! Lumayo ka sa akin, Bark! Lumayo ka! Asan demonyo? Hindi, Marian. Hindi kita lalayuan. Mami! Mami! Marian! Mami! Nagsasalita na naman po si Bart na parang tao. Sinaniba na naman po yung aso natin ng demonyo. Tama ka, Marian. Isa kong kampon ng kadiliman na naniningil sa lahat ng naitulong ko sa'yo. Tulong na ginawa ko sa'yo dahil sa kasunduan namin ng mami mo. Mami, ano po yung sinasabi niya? Huwag kang matakot, anak. Nakipagkasundo po kayo sa demonyo, Mami? Oo, Marian. Nagkaroon kami ng kasunduan ng mami mo. Kaya sumikat ka. Kumita ng malaki sa pag-aartista. At kaya maniningil na ako sa naging kasunduan namin ng mami mo. Kukunin na kita! Hindi mo makukuha ang anak ko, demonyo ka! Wala kang magagawa laban sa kapangyarihan ko, Jennifer. Ang kasunduan ay kasunduan. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang anak mo! Hindi ako papayag na kunin mo ang anak ko! Ilayo mo sa akin yan! Nasisilaw ako! Ididikit ko tong krusipiyong galing sa albularyo sa katawan mo! Hindi ka marunong tumupad sa kasunduan, Jennifer! May itim na usok na lumalabas sa katawan ni Mark! Nagbalik na sa dati ang aso natin, anak. Mami, ano po ba yung kasunduang sinasabi ng demonyong sumanib sa katawan ng aso natin? Marian, Ipaliwanag niyo po sa akin, Mami. Magsabi po kayo sa akin ng totoo. Dahil kung hindi, mababaliw po ako. Masisiraan po ako ng bait. wala akong inamin sa anak ko. Pero, alam ko, kahit hindi niya ako sinisisi o sinusumbatan, alam niyang hindi siya guguluhin. Hindi siya peperwishin ng demonyo kung hindi dahil sa kagagawan ko. Kaya nagbalik ako rito sa sangandaan. Alam kong hindi ako patatahimikin. At sa ayaw at sa gusto ko, maniningil siya sa naging kasunduan namin. Jennifer. Ang misteryosong lalaki. Marian, naparito ko sa inyo dahil hindi sumasagot ang mami mo sa mga tawag ko at text ko sa kanya. Hindi ko rin po siya makontak, Tita Wilma.
Kaya tinatawagan ko. Kaya gusto kong makausap ang mami mo. Nakausap po ang albularyong hininga niya ng tulong. Albularyo po? Oo. Sabi sa akin ng albularyo, samahan ko raw sa simbahan kayo ng mami mo. At sama-sama tayong magdasal. Hindi po mahilig magsimba at magdasal ang mami ko. Alam ko, Marian. Pero sa pagkakataong ito, dapat maging malapit sa Diyos ang mami mo. Kailangang sumampalataya siya at humingi ng tulong sa Panginoon. Dahil ayon sa albularyo, ang awa at tulong ng Diyos ang pinakamabisang panlaban sa kapangyarihan ng demonyo. Alam kong babalik ka rito sa sangandaan, Jennifer. Makikipagkita ka sa akin. Narito ako para tumupad sa ating naging kasunduan. Pero hindi ang anak ko ang magiging kabayaran sa lahat ng naitulong mo sa amin. Hindi ang nag-iisa at ang pinakamamahal kong anak ang siyang magiging kabayaran sa ating naging kasunduan. Ako.